Po sa bawat isa. Purihin ang ating Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay muling magsasama-sama upang magpuri, sumamba at umawit sa Kanya. Bilang pasimula po sa ating gawain at pagsamba ngayong umaga, tayong lahat po ay tumayo at sa pag-awit po ng ating welcome song, huwag po nating kakalimutang kamayan ng bawat isa. Awitin po natin, Welcome to the Family. Kamayan po natin ang bawat isa. Share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong. Mari na po tayo magsiupo. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tunay nga po, napakabuti po ng ating pong Panginoon. Ngayon po ay ang tulin talaga ng araw. Ngayon ay unang linggo na ng July. Ano po, tunay na nakatapos na tayo ng kalahating taon. Kaya tayo patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. At tayo patuloy na nagagalak dahil sa mabiyaya ang ating Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo. Noong June 30 po, ang kapatid na Jimboy Cayetano. 30 pa rin po si Michael Marasigan. At ngayon pong nitong July 1, ang kapatid na Julius Alibayan. Nitong Atres po, ang ating song leader ngayon, ang Kuya Carlo Fernandez. At nag-anniversary nung Atrenta ay ang Pastor Nino and Ate Mel Malasarte. At sa bahagi pong ito ng ating moment of silence, ito po yung bagay na sabi ko nga, sa iyong personal na buhay, kailan ka nagkakameron ng moments of silence? Sabi ko nga po, mas gusto ko po pag ako'y nandun sa farm. Kasi pag nasa farm ako, walang cellphone, walang signal, tahimik talaga. At yung panahon ng katahimikan, doon marami kang bagay na patuloy na po pwedeng napaplano sa isip mo. Kaya nga po sabi ko yung halimbawa, yung atin pong Panginoon, sa kabila po ng kanyang mga ministeryong ginagampanan, kita natin, pagkakatapos at bago magsimula, siya po'y umaakit ng bundok. At doon sa panahon na siya'y nasa bundok, doon po siya nakikipagniig sa kanyang ama. At ngayon po ang panahon ng ating moments of silence dito sa ating isinasagawa. Nawa yung moment of silence na gagawin natin sa ngayon, ito'y patuloy na maging daan upang tayo po ay patuloy na makipagniig sa ating Panginoon, paghahanda para po ngayon sa araw na ating pong pagsamba. Kaya maglaan po tayo ng sandali ng ating pong moments of silence para sa pakikipagniig sa ating pong Panginoon.
Inaanyahan po ang lahat na magsitayo bilang paghahanda sa ating pagsamba ngayong umaga. Purihin si Yahweh buong puso. Siyang pasalamatan aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay na napakadakila. Mga nakakalugod sa Kanya, lagi kong inaalala. Lahat ng gawa niya ay dakila at wagas. Katuwiran niya ay hindi magwawakas. Hindi maaalis sa ating gunita, si Yahweh ay mabuti at mahambaging lubha. Ang sa Kanya ay gumagalang, pagkain ay sagana, pangako ni Yahweh ay di masisira. Sabay-sabay po nating basahin ang samba. Ready? Begin. Iyo, o kataas-taasang Diyos, buong pagpapakumbaba, kaming sumasamba ng isang komunidad ng mga tilubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming malilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marupdo po naming hangad kami ng buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak. Ay ang sambahin ka na spirito at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kalwalhatian at kaluguran. Namin sa iyo ang pinakamataas na pagkawalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon, tunay po na napakabuti nyo. Salamat po sa palibagong umagang kalob nyo sa aming buhay at may kalayaan po kaming sama-samang sumumba sa inyong banal na harapan. Bagamat hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, salamat po sa mga biyayang natatanggap po namin, sa biyaya ng buhay, at nawa po ay maibahagi po namin ito sa iba. Po ang aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Awitin po natin, awit sa manlilikha. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito
kapurihan. Sinong papantay sa iyo? Itong mundo'y nilikha mo. Ang araw at buwan, gawa ng iyong mga kamay. Sinong hihigit sa'yo? Palangit ay iniwan mo. Pag-ibig na hatid, pag-asa sa katulad ko. Aking Jesus, walwalhatian mo'y walang hanggan. Dakilang Diyos, walang magpapantay sa'yo. O aking Jesus, ikaw ay karapat-dapat sa aming pagsama. Karapat-dapat ka sa pagpupuri pagsamba. Aking itataas, pangalan mo na Panginoon, maaari na po tayong magsuko. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay dadako sa pampublikong pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Matatagpuan po sa Exodus chapter 14, verse 13 hanggang 31. Papaunahan ko po sa pagbasa at sundan nyo na lamang po. Exodus chapter 14, verse 13. Sumagot si Moises, "Lakasan nyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo iligtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod
mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran nyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Paraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyon na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Tinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya't sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at sa pagbubukang liwayway nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Paraon, pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y dadako sa pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob. Atin pong sabay-sabay basahin ang Ako'y Isang Katiwala. Ready and ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may ari, taga-alalay at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay, mga mahal sa buhay, mga material na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Habang iniipon po ang ating mga offering, tayo po muli ay umawit. Walang makahihigit sa pag-ibig mo. Hindi may kukumpara ang katapatan mo sa iyong mga bisig. Kinakalinga mo, itinutuyan ang wagas
kadiliman, hinanguho ako. Ang magulong buhay, inayos mong tunay, kaya't ang puso ko sa'yo ibibigay. Lahat sa akin inaalay ko, ang aking buhay, O Diyos, gamitin mo sa pagpupuri at pagsamba sa'yo. Luwalhati ang dakilang ngalan mo. Lahat sa akin inaalay ko, ang aking buhay, O Diyos, gamitin mo sa pagpupuri at pagsamba sa'yo. Luwalhati ang dakilang ngalan mo. Luwalhati ang dakilang ngalan mo. Tayo po lahat ay tumayo at awitin natin ang awit ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Ang bawat pagpapala mo, higit ay saging po. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa pagkakaloob mo sa amin ng lahat ng aming pangangailangan sa lumipas na isang linggo. At narito kami upang sumamba sa iyo sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga kaloob na ito. Pagpalaan niyo po ito at magamit para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at buksan po natin ang ating mga Biblia para po sa ating pong pagbasa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa tekstong pag-aaralan natin ngayong umaga na matatagpuan sa Juan chapter 6 verses 16 to 21. Juan chapter 6 verses 16 to 21. Babasahin ko po at sundan nyo na lang po sa inyong mga sariling sipi. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod na sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa tubig, papalapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagkadakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Pagpalain ng pagkakabasa ng salita ng Panginoon, makakaupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning po. Sasamantalahin ko po yung pagkakataon ngayong umaga na humingi ng paumanhin sa mga nagambala ko ng aking account. Ano po, pawang nahak po kasi yung aking account at ito po ay 3 beses nangyari.
Pinaayos ko na po kahapon yung aking account kay Kuya Carlo. Sana po ay talagang okay na. Muli, humihingi po ako ng patawad. At ang akin pong account ngayon ay yung RP Picayo. Muli, sorry po sa bawat isa na nakatanggap ng kakaibang link. Sige po, tayo po ay tutuloy na po natin ang ating pag-aaral. Isa po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba ngayong umaga ay ang pakikinig at ang pangangaral ng kanyang mga salita. If we miss this, we miss the whole worship. Naniniwala po ba kayo doon? Yes, mahalaga ang pag-awit sa Panginoon, pagkilala sa katotohanan at kapahayagan ng kanyang sarili sa atin. At ito ay ating sinasambit. Yun yung ating inaawit, tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat, at tayo sumasamba. Mahalaga din po yung mga confession na ating binibitawan at binibigas ng sabay-sabay tuwing araw ng linggo. Nakikita po natin dito kung sino yung Diyos at sino tayo na kanyang mga nilikha at ano yung ating tungkulin. Ngunit sa pangangaral ng kanyang mga salita, nadidinig ang kanyang nais na ating gawin. Dahil dito nalalaman natin ang kanyang kalooban. At tayo bilang mga tagapakinig, bilang mga mananamba, ang ating tungkulin, makinig, umunawa, at sumunod. Alam na po natin yan. Ano po? Sa ganoong diwa, tunay ngang tayo'y sumasamba. Ngunit hindi po natin yon magagawa sa ating sariling kakayahan. Kaya sa pagkakataong ito, samahan niyo po akong manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami ay nagkasama-sama. Nandun ang inyong pag-iingat sa aming pagpunta dito sa C4 Center. Una na nga po yung buhay na ipinagkalob niyo sa amin. Karapat dapat kayo sa papuri, pasasalamat. Ang buhay na kung saan hindi namin hawak. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito na aming pagsamba, at ngayon nga po nasa bahagi kami ng pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin na ibukas niyo po ang aming puso't isipan sa katotohanan ng inyong mga salita. Makita namin ang nais mo na gawin namin bilang iyong mga mananamba, bilang iyong mga hinirang. Nawa po sa umagang ito, patuloy naming makita kung sino kayo at kung ano ang inyong otoridad sa aming mga buhay. Maraming salamat nga po sa pagkakataong ito. Kami may kalayaan na sumamba sa iyo at may kalayaan na makarinig at makapangaral ng inyong mga salita. Maraming salamat po. Ang lahat ng papuri, pagsamba ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Nagpapatuloy po yung ginagawa nating expositional preaching. Ano po? At ngayon nga po tayo po ay nasa aklat ng Juan at tayo po ay nasa chapter 6 na. Nakakadalawang buwan na po tayo na ito ay ating ginagawa. Siguro magtataka kayo, bakit hindi topical kagaya po nung ginagawa natin dati? Na every month meron tayong topic at buhat doon sa topic na yon ay kukuha tayo ng mga talata at yun din naman ang ating gagawing, yun din naman ang ating expose. Expositional preaching din naman ang ating ginagawa. Bakit hindi topical? Ito po yung rason kung bakit mas pinili natin ang expository kaysa topical. Bakit mas tama ang expository kaysa tematiko o yung topical na tinatawag? Itinuturing na mas tama at tapat dahil ito ay nakasandal sa sola scriptura at wastong pagpapakahulugan ng salita ng Diyos. Narito yung malinaw na dahilan. Una, sentro ay ang teksto, hindi ang paksa o opinyon. Expository, sumusunod sa daloy, konteksto, at tunay na kahulugan ng isang bahagi ng kasulatan, talata sa talata o kabanata sa kabanata. Ang balangkas ng pangaral ay galing mismo sa teksto.
Yung topical naman po, ang simula ay ang paksa o issue. Pumipili ng mga talata upang suportahan ng idea. Madalas ang panganib, bunutin ang talata mula sa tunay na konteksto at gawing katwiran ang sariling pananaw. Ang nangyayari po sa halip na exegesis ay nagiging eisegesis. Yung laman dapat ng teksto, ang ating pinipiga o ine-extract, ang nangyayari mayroon kang topic, pipilitin mo ngayong palabasin sa teksto na iyon kahit hindi naman yun ang sinasabi ng talata. Pangalawa, iginagalang ang layunin ng may akda. Ang Diyos ang nagbigay ng kasulatan sa inyong pangkasaysayan at sunod-sunod, hindi bilang aklat ng mga paksa. Ang expository ay nagtuturo ng buong konteksto kung paano nakaugnay ang nauna at kasunod na bahagi, kaya maiiwasan ang maling pagpapakahulugan. Pangatlo po, hindi lumalampas sa mahirap o hindi sikat na paksa. Sa topical na paraan, madalas pinipili lang ang mga paksang madaling tanggapin o gusto ng tao. Iniiwasan ang mga mahirap na aral, hatol o utos ng Diyos. Ang sunod-sunod na eksposisyon ay pinipilit ang mangangaral at kongregasyon na harapin ang lahat ng bahagi ng salita, pati ang mga hindi komportable. Ito ang tunay na pagpapakain ng buong pagkain ng salita. Pang-apat, nagtuturo na maging marunong sa kasulatan. Nakikita ng mga tagapakinig kung paano kinuha ang aral mula sa teksto. Hindi lang basta sinabi ng mga ngaral. Nahuhubog silang maging katulad ng mga taga-Berea. Sumusuri mismo sa kasulatan kung tama ang sinasabi. Yun po yung makikita natin sa Gawa 17:11. Ang topical na pangaral ay madalas nagtuturo ng konklusyon, ngunit hindi laging nagpapakita ng proseso ng pagkuha nito mula sa salita. Panglima po, at ito yung huli, mas matibay na pananggalang laban sa mali at maling doktrina. Dahil nakatali sa konteksto, mas mahirap ibaluktot ang teksto para sa sariling interes o maling aral. Yun po yung kahalagahan ng expository preaching. At yun din po ay isang pagpapakita ng ang isang church ay healthy. Bilang paglilinaw po, hindi ibig sabihin ay bawal o masama ang topical. Ano po, hindi po yun masama. Maaari itong gamitin paminsan-minsan para sagutin ang tiyak na pangangailangan o issue. Ngunit bilang pangunahing paraan ng pagpapakain at pagtuturo sa kawan, ang expository ang mas tama dahil ito ang pinakamatapat na paraan ng paghatid na kung ano ang sinasabi ng Diyos. Hindi kung ano ang gusto nating sabihin gamit ang kasulatan. Nawa po ay ito'y naging malinaw sa atin ngayon. Kung ba't kaya hindi na ganoon ang ating ginagawa? Ba't hindi na topical? Bakit expository na? Ano po? Sige po, atin pong ipagpapatuloy. Noong nakaraang linggo nga po ay sinimulang talakayin ni Pastor JR ang chapter 6. At patungkol nga po ito sa pagpapakain sa 5,000 or almost 20,000. Kasama na ang babae at mga bata. Napakadami po. Sinusundan siya ng mga tao dahil sa mga himala na kanyang ginawa. Sa pagkakataon na ito, kilalang kilala na siya ng mga tao. Ang tanong lang ano yung pagkakilala ng tao sa kanya? Ang ating natunghayan doon, nagpakilala si Jesus bilang Mesyas sa pamamagitan ng mga himala na kanyang ginawa, ngunit mali ang naging tugon sa kanya ng mga tao. Sa halip na kilalanin siya bilang Mesyas, ang naging tugon sa kanya ng mga tao, ang dahilan kung bakit siya sinusundan ng mga ito, dahil gusto nila siyang gawing hari o isang political king upang sila ay makalaya sa imperyong Romano. Yun po yung dahilan kung bakit sila sumusunod. Ngunit sa isang banda naman, nagpakilala din si Jesus sa kanyang mga alagad. Sa kabila na kasama na nila ang Panginoong Jesucristo, dumating pa din sa kanila ang takot o pangamba. Nakita po natin yan dito sa istorya. Hindi nila maunawaan ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Hindi nila lubos maisip ang kanyang mga ginawa ng kanyang mga alagad. Kung paano nangyari ang bagay na yon, yung paramihin niya
ang tinapay at isda. Kaya sa pagpapatuloy po ng kwento, ating matutunghayan ang patuloy na pagpapakilala ni Jesus. At sa pagkakataon na ito ay sa kanyang mga alagad lamang. Makikita natin sa talata na ating pag-aaralan ng patuloy na pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad na matutong sumunod sa kanya at maglagak ng pagtitiwala at pananampalataya sa kanya bilang tunay na Mesyas. Ngayon po, muli po nating babasahin ang teksto na ating pag-aaralan ngayon mula sa aklat ng Juan. At ngayon, para lalong mapalinaw ito at lumawak ang ating magiging obserbasyon, babasahin natin ang mga kaugnay nitong talata mula sa aklat ng Marcos at sa aklat ng Mateo. Sa layunin na maintindihan talaga natin kung ano talaga ang nangyayari sa tagpong ito at maintindihan natin at maging tama ang ating pagtalakay at konklusyon sa naturang senaryong ito. At anong aral talaga ang nais ng Diyos na maunawaan natin? Hindi ito paglabag sa expository, kundi ang layunin ay mapalitaw ang ganap na mensahe ng talata. Sige po, ako po ay magbabasa. Sundan niyo po sa inyong mga Biblia. Ang gamit ko po ay MBB version. Atin po munang basahin yung aklat ng Juan, yung teksto natin ngayong umaga sa Juan 6:16-21. Sige po. Inyo pong subaybayan habang aking binabasa. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwa na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Yun po yung teksto natin ngayong umaga. Ngayon, atin pong babasahin naman yung sa aklat ng Marcos. Mula sa Marcos chapter 6, verse 45 hanggang 56. Sige po, makibukas po kayo habang binabasa po sa akin tablet. Sabi po doon sa Marcos 6:45 hanggang 56, ito naman ang pagkakasalaysay. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinaunan niya sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka habang si Jesus ay nag-iisa sa pangpang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito. Laksan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lubang na mangha sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Yun naman po yung salaysay ni Marcos. Ngayon naman po, muli buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo 14, verse 22 hanggang 33. Ito po yung huling teksto na ating babasahin. Mateo 14, 22 hanggang 33. Ito naman po yung ating matutunghayan. Sabi po doon, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang palisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na,
ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasulungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Pinagpala po ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ano po yung mapapansin natin sa tatlong accounts na ito? Iba't ibang authors, iba-ibang paraan ng pagsasalaysay. Mayroong payak, mayroong detalyado at mayroong mas detalyado pa. Ang tanong po, ay nagkokontrahan po ba sila? Mayroon bang mali sa kanila sa kapahayagan ng salaysay sa kwentong ito? Alam na natin kung tayo'y estudyante ng CCI, mayroong dahilan bakit iba-iba ang salaysay. Una, iba-iba ang authors. Iba-iba ang kausap, iba-iba ng diin, ngunit isang mensahe na nais iparating. Halimbawa po ay ganito, sa madaling pagpapaliwanag. Ang sabi ng isa, mayroon akong nakitang kotse. At ang sabi naman ng isa, mayroon akong nakitang kotse na kulay pula. At sinabi ng isa, mayroon naman akong nakitang kotse na pula at ito'y tumatakbo. Magkakaiba man ang detalye ng kapahayagan, ngunit iisa naman ang pinatutungkulan. At ano po yon? Mayroong kotse. At iyon ang katotohanan na hindi mapapasubilian, iba't iba man ang paraan ng kapahayagan, ang maliwanag mayroong kotse, at yun ang paksa na pinag-uusapan. Minsan dito po nagkakaproblema ang iba kapag nagbabasa ng Biblia. At madali silang nagko-conclude na ay mali ang Biblia at may salungatan. Ngunit kung ating uunawain at pag-aaralan at gagamitin ng sistematikong pamamaraan gaya ng alam ng maraming estudyante ng CCI, yung tinatawag po nating OIA, ay mapapalabas natin ang tunay na kahulugan at aral na nais iparating ng nasabing teksto o talata. Ngayon po, mula nung basahin natin ang dalawang pang uri ng salaysay, nakita natin maliwanag ang kapahayagan ni Juan at naging matingkad ang mga ito kahit na ito ay simple lamang salaysay. Dahil sa dalawa pang aklat na ating tiningnan na kung saan mas detalyado ang mga kaganapan sa senaryong iyon. Kaya hindi nagkakamali ng kapahayagan ang sinuman sa kanila. Ito ay nasa layunin ng sumulat kung ano ang gusto niyang bigyan diin at kung sino ang sinulatan at ano ang kanyang nais iparating. Bagaman magkakaiba ng salaysay, may kaisahan sa aral na nais iparating. Na si Jesus sa kanyang kalikasan, hindi lang siya tao. Siya'y Diyos, makapangyarihan at may otoridad sa lahat ng bagay. Walang bagay na hindi niya kayang gawin, lalo na ang katiyakan ng kaligtasan ng kanyang mga hinirang. At yan po yung matutunghayan natin sa mga talatang ito na ngayon ay ating pag-aaralan. Sa talata po na pagbubulayan natin ngayon, makikita natin ang tunay na kalikasan ni Kristo at ang kanyang otoridad bilang anak ng Diyos. Kaya ang topic po natin sa umagang ito, the nature and authority of Christ. Ang kalikasan at kapamahalaan o otoridad ni Kristo. Ano ba yung kalikasan ni Kristo? Siya ba'y tao lang o isang dakilang guro?
Siya ba ay isang dakilang propeta lang na makapangyarihan at naghihimala? Sino ba talaga si Kristo? Muli sa umagang ito, sino ba talaga sa atin si Kristo? Gaano natin kakilala si Kristo? Maraming tao kilala si Kristo. Pero ano yung pagkakilala niya sa Kanya? Tayo, katulad din ba tayo ng mga tao na pinakain ng tinapay at isda? Gaano natin kakilala si Kristo? Sa talata po ngayon na ating pag-aaralan, may 4 na P o key points tayo na titingnan. At makikita natin dito yung tunay na kalikasan ni Kristo at yung kanyang otoridad. Yung unang P, ano po yun? Pagsunod. Pangalawa, pagsubok. Pangatlo, pagpapahayag. At panghuli, pagtubos. 4 na P po para madaling tandaan. Una, pagsunod, pagsubok, pagpapahayag, at pagtubos. Ngayon natin pong tingnan yung una, yung pagsunod. Ang konteksto ng pagsunod. Ayan po ay nasa talatang Juan 6:16 hanggang 17a. Ito po yung sinasabi doon. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Doon naman po sa dalawang account nating binasa kanina, mababasa natin doon ang mga salitang ito. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Ang mga alagad ay sumakay sa bangka dahil tahasan silang inutusan ni Jesus na gawin ito. Matapos ang himala ng pagpapakain sa 5,000, at yan po ay maliwanag na sinabi sa Mateo 14:22 at Marcos 6:45. Makikita natin sa talata ang pagsunod nila sa otoridad ni Jesus. Sila ay dagliang sumunod kay Jesus bilang kanilang guro. Hindi po sila nag-alinlangan o nagreklamo, bagkos sila ay sumunod kay Jesus. Hindi po sila piniwersa. Hindi sila tinakot ni Jesus, kundi maliwanag, they obeyed, o sila ay sumunod. Yun po yung gusto kong makita natin at maliwanag na aral sa bahaging ito ng kasulatan, na matanim ngayon sa ating puso't isipan na sila'y sumunod ng walang pag-aalinlangan. Ito yung word na dapat nating matandaan sa bahaging ito, yung salitang pagsunod. Mahirap bang sumunod? O katulad tayo ng mga kabataan ngayon na wait lang. Sa likod naman ng salitang yung wait lang ayaw talagang sumunod. Makikita natin ang katangian ng isang tunay na alagad o yung tunay na disipulo ni Kristo, marunong sumunod. Yun ang tunay na alagad o disipulo ni Kristo, marunong sumunod. Tayo bilang kanyang mga alagad sa panahon na ito, mahalaga ba sa atin ang utos ni Jesus? Ang buong counsel of God? O tayo yung Kristiyanong piki? Pipiliin lang natin ang ating susundin at kapag labag sa kalooban natin, yung ating mababasa ay ituturing natin, hindi ito bahagi ng kasulatan. Kulang na lang ipunitin natin sa Biblia at sabihin natin hindi ito salita ng Diyos. Ganun ba tayo? Kaya mahalaga po yung binabanggit ko kanina na expository preaching. Wala tayong iiwasang salita ng Diyos o pipili lang tayo ng gusto natin. Mataas ba ang pagtingin natin at paggalang sa utos at kalooban ng Diyos? Ang pamantayan ba natin sa buhay na ito ay ang pagsunod sa maliwanag na sinasabi ng kanyang mga salita? O mas madalas ang ating pagsunod o ang ating mga sinusunod ay ang ating opinyon, mga sariling pamamaraan na hiwalay sa kalooban ng Diyos, at ang nakakalungkot pa nito ay iniisip natin ay okay pa din tayo. Okay pa din tayo sa harap ng Diyos at nasusunod natin siya. Talaga ba? Mahirap pong sumunod ang matigas ang ulo. Mahirap sumunod ang matigas ang puso. Mahirap sumunod ang hindi tunay na alagad ni Kristo. Yun po yung totoo. Ibig sabihin pala, yung tunay na alagad ni Kristo marunong talagang sumunod.
Kailangan natin ng biyaya at habag ng Diyos upang tayo makasunod. Biyaya ng Diyos kung paano ang isang tulad nating patay ay makasunod sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Hindi po natin yung kaya sa ating sariling pamamaraan, sa ating sariling kagustuhan. Yun po ay biyaya. Sa kabilang dako naman, nung ang mga alagad ay sumunod kay Jesus, ano po yung nangyari? May bagyo, may dilim. Ang bagyo at kadiliman na kanilang sinuong ay hindi bunga po ng kanilang pagsuway, kundi produkto ng kanilang pagsunod sa Kanyang kalooban. Dito natin makikita na ang landas ng pagiging alagad ay hindi palaging tahimik o madali. Minsan ay dinadala tayo ng Panginoon sa gitna ng bagyo upang hubugin ang ating pananampalataya. Ang pagsunod sa Diyos ay pagsalungat sa alon ng buhay na ito. Kaya hindi ito magiging madali at may laban tayong haharapin. Mayroong nagsasabi, kung kailan naman ako naging mananampalataya, kung kailan naman ako natutong sumunod, lalo atang humirap ang buhay ko. Kaya minsan naisip ng iba, magaling pa nung hindi ako mananampalataya eh. Walang masyadong problema. Magaling pa nung hindi ako sumusunod kay Kristo, walang bawal, walang magbabantay sa akin o sumisita. Malaya akong nagagawa ang gusto ko. Yun ba talaga yung gusto natin? Yun ba talaga ang buhay na gusto mo? Ganun ba natin nakikita ang pagsunod sa Kanya? Pagsunod sa Kanyang kalooban? Pabigat ba? Pahirap ba sa buhay? Ginagawang miserable ika ang aking buhay? Ganun ba natin nakikita ang pagsunod sa Diyos? Nasambit mo na ba sa Diyos yung mga katagang ganito? Ito pa ba ang igaganti mo sa akin? Matapos akong magtiwala at sumunod sa iyo. Nasambit niyo na po ba yon? Ang lakas ng loob ng isang putik na ito. Take a pause mga kapatid. Kilala mo ba talaga kung sino ang nag-uutos sa iyo? Kilala mo ba talaga kung sino ang humihingi ng iyong pagsunod? Siya ang Diyos na iyong manlilikha na hindi dapat baliwalain. Ngayon tingnan natin ang layunin ng bagyo at kadiliman sa ating buhay sa kabila ng ating pagsunod. Meron po itong layunin. Ay ating pong tingnan yung pagsubok. Ang bagyo at ang kadiliman. Sabi po doon sa 1:6, 17b hanggang 18. Ito po yung mababasa natin. Madilim na wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Makikita natin dito ang soberanya ni Kristo sa kalikasan at oras. Nangyari ang paglalakad ni Jesus sa tubig matapos ang himala ng pagpapakain sa 5,000 tao. Kung saan inutos niya sa kanyang mga alagad na sumakay sa bangka at mauna sa kabilang ibayo habang siya ay nag-isa sa bundok upang manalangin. Ang lahat ay ayon sa soberanya at takda ng Diyos. Ang bawat detalye ay kontrolado ng Diyos. Ang bagyo at ang malaking alon ay hindi nagkataon lamang. Ginamit ito ni Jesus upang ipakita sa kanya ang kanyang kapangyarihan sa buong kalikasan na siya lamang ang lumikha at nagpapanatili. Sa pagkakataon po na ito, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad na wala silang magagawa kung sila ay nakahiwalay sa kanya. Kailangan nila ang presensya ni Jesus lalo na sa bagyo at dilim ng kanilang buhay. Ang pagiging hiwalay kay Kristo sa gitna ng unos ay sumisimbolo sa pakikibakan ng simbahan sa sanlibutan. Sa pakikibakan natin bilang mga mananampalataya sa mga pag-uusig at pagsubok na ating haharapin sa madilim na mundo na ito. Ang hangin ay sumasalungat at ang kadiliman ay nagdudulot ng takot sa atin. Ito ay nagpapakita ng ating kahinaan at kawalan ng kakayahan kung tayo ay umaasa lamang sa ating sariling lakas. Ito ay nagpapakita sa atin na wala tayong kakayanan na iligtas po ang ating mga sarili. Makikita po natin dito ang pagsisiwalat ni Jesus sa tunay na katatayuan ng isang taong hiwalay sa Kanya. Isang sitwasyong madilim,
at walang pag-asa. Isang katatayuang malayo sa Diyos. Yun po ang katatayuan ng taong hiwalay kay Kristo. Nakakalungkot yung mga taong umaasa sa kanilang sarili para sa kanilang kaligtasan. Nakakalungkot yung mga tao na umaasa sa kanilang mga sariling pamamaraan. Mga pamamaraang hiwalay sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Sa bahaging ito ng talata, nakikita ba natin ang bigat at hirap ng hiwalay sa presensya ng Diyos? Nakita yon ng kanyang mga alagad. Anong sabi diyan sa talata? Madilim, malakas ang hangin, malakas ang alon, may bagyo. Isang sitwasyon na magdudulot sa atin na walang kapayapaan. Mga kapatid, isang katotohanan na dapat nating maunawaan sa umagang ito, kailanman, ulitin ko po, kailanman, hindi mapapayapa ang taong hiwalay sa presensya ng Diyos. Wala pong kapayapaan ng taong walang kaugnayan kay Kristo. Walang kaugnayan yung taong wala ang pagsama ng kanyang presensya. Tandaan niyo po yan. Ngayon naman, dako po tayo sa kasunod na puntos. Makikita natin ngayon sa kasunod na puntos ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kung sino siya, ang kanyang kalikasan ay kanyang inihayag. At ang kanyang kapangyarihan at kapamahalaan ay kanilang mararanasan. Sa pagkakataong ito, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maglagak ng pagtitiwala at pananampalataya lamang sa kanya. Ito nga yung pagpapahayag. Ang paghahayag ng pagka-Diyos ni Kristo at yung salitang ako ito. Yan po yung mababasa natin sa 1:6:19-20. Ito po yung mababasa natin. Nang makasagwa na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Yun po yung napakahalagang word doon, yung ako ito. Makikita natin sa talata na ito na natatakot ang kanyang mga alagad na siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. At sa dalawa pang account, mababasa natin ang dahilan ng kanilang takot. Bakit po? Dahil inakala nila na si Jesus ay isang multo. Bukod sa masamang panahon, malakas na hangin at alon at sila ay nababalot sa kadiliman, isang senaryo na hindi nila inaasahan na nagpatindi ng kanilang takot nang si Jesus ay nakita nilang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit ano yung ating makikita na naging tugon ni Jesus sa kanila? Ano po yung naging sagot niya? Makikita natin ang napakahalagang binanggit ni Jesus sa kanyang mga alagad nung sila'y nangatatakot. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako, ito. Ang pariralang ako ito sa orihinal na Griego, ego eimi. Yun po yung Griegong salita. Ay parehong banal na pangalan na ginamit ng Diyos kay Moises sa lumang tipan. Makita po natin yun sa Exodo 3:14. Ito ay patunay na si Jesus ay hindi lamang isang propeta, gaya sa nauna nating pag-aral doon sa itinuro ni Pastor JR, kundi ang dakilang ako nga, ang walang hanggang Diyos na may hawak ng kalikasan. Siya na lumalakad sa ibabaw ng mga alon ay siya ring nag-alis ng takot ng kanyang mga alagad sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Ang Diyos na ito ang siya ring Diyos na nagpapakilala sa kanyang mga hinirang magpahanggang ngayon. Tinatawag niya ang kanyang mga hinirang. Siya ay tahasang nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Inaalis niya ang takot sa ating puso at ang hinahanap sa atin ay pagtitiwala at pananampalataya lamang sa Kanya. Yun po yung dapat nating maunawaan. Hindi po nagbabago ang Diyos.
Patuloy niyang tinatawag ang kanyang mga hinirang. Siya ay patuloy na nagpapakilala sa atin. Hindi sa bulong. Hindi sa sinasabi ng kung sino-sino. Maliwanag po yon sa salita ng Diyos. Kaya kapag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kung ano yung madidinig natin, at hiwalay sa salita ng Diyos, nakakatakot. Maliwanag po ang pagpapakilala ng Diyos sa atin. Inihayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Biblia, ng salita ng Diyos. Wala nang bagong revelasyon. Ang hinahanap sa atin, mahalin, basahin, pag-aralan, unawain ang kanyang mga salita. Tanong sa atin sa umagang ito, nandun ba ang ating tunay na pananampalataya sa Kanya? O nandoon na nanatili tayong takot sa buhay na ito? Nabubuhay tayo sa pangamba at walang katiyakan katulad ni Pedro? Makikita natin doon sa aklat ng Mateo na nagsimulang lumubog si Pedro dahil nadala siya ng kanyang takot. Na-divert ang kanyang pansin sa mga pag-uusig at bagyo sa buhay na ito, sa halip na kay Jesus na makapangyarihan at may kapamahalan sa lahat ng bagay. Marami sa buhay na ito ang maghihiwalay sa atin sa katotohanan sa kung sino si Jesus. At ano ang kanyang tunay na kalikasan. Gaya ng kanyang ipinahayag, na katotohanan ako ito. Ako ang Diyos na dapat mong pagtiwalaan at panampalatayanan, wala nang iba. Kung paano sinabi niya sa John 14:6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Hindi niya sinabing isa ako. Ako. Exclusive. Wala na pong iba. Kaya kung yung pananampalataya natin ay nasa ibang bagay, hindi man sa ibang tao, minsan ang pananampalataya natin sa ating mga sarili mismo. Iniisip natin, okay naman tayo. Akala natin, yung pagtitiwala natin na kay Kristo. Kay Kristo ba talaga o sa ating sarili? Sisatin po natin ang ating mga sarili kung ating pananampalataya ay na kay Kristo lamang. O nabubuhay tayo sa pananampalataya mismo sa ating mga sarili. Baka tayo'y nalilin lang na, hindi pa natin alam. Panghuli po, pagtubos ang soberanong pagliligtas. Sabi po doon sa 1:6-21, ito po yung ating mababasa. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Ang pagdating ni Jesus sa bangka ay nagdadala ng agarang kapayapaan. Ito yung nagagawa ng presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos ang lumilikha ng malaking kaibahan. Presensya ng Diyos ang nagbibigay sa kanyang mga alagad ng kapanatagan at tunay na kapayapaan. Dahil sa kapangyarihan at presensya ng Diyos, naranasan nila ang tunay na kaligtasan. Tanong mga kapatid, pamamaraan ba ng mga alagad kung paano sila naligtas sa sitwasyon na kalunos-lunos at walang pag-asa? Yung bang kanilang sarili ang nagligtas doon sa gitna ng lawa? Maliwanag po, nabasa natin, hindi po. Tanging sa paraan lamang ni Jesus kung kaya sila'y naligtas. Ayon sa kasaysayan ng pagtubos o yung tinatawag nating redemptive history, ipinapakita nito ang kanyang soberanya sa oras at espasyo. May takda ang Diyos at nasa kanyang kapamahalaan ng pagtubos sa kanyang mga hinirang. Hawak ng Diyos ang kaligtasan ng bawat isa.
Para sa mga mananampalataya, ito ay isang katiyakan na ang bangka ng iglesia at ang buhay ng bawat mananampalataya ay hindi napapailalim sa tsansa o swerte. Yung ating pagkatawag, yung pagtubo sa atin, yung ating kaligtasan, hindi po ito by chance. Ito ay isang tiyak na layo ng Diyos para sa atin, para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi nag-e-eksperimento ang Diyos. Hindi pa tsamba-tsamba ang Diyos. Tiyak, sigurado. Kung yung ililigtas niya ay isang pusakal na kriminal, sasabihin ng iba, ay, nagkamali yata ang Diyos. Kung sino pa yung masama, yung pa yung niligtas. Ang tanong, nagkamali nga ba ang Diyos? Ng kanyang pinili, ng kanyang hinira? Hindi yun by chance. Ang pagpili ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos ay sigurado. Ang banal na pag-iingat sa mga mananampalataya. Gusto man nilang pasukin si Jesus sa bangka, sinabi ng talata na bigla na lamang silang nakarating sa kanilang destinasyon o sa Capernaum. Ito ay sumisimbolo sa doktrina ng preserbasyon ng mga banal o yung preservation of the saints. Bagamat ang mga mananampalataya ay dumaranas ng mga unos sa buhay na sumisimbolo sa mundo at pagsubok. Si Kristo ang nagdadala sa kanila ng ligtas sa kanilang huling hantungan, ang kaligtasan. Hindi nakasalalay sa sariling lakas ng tao ang pagtatagumpay, kundi sa kapangyarihan ni Kristo na sumasakay at nag-iingat sa bangka ng kanyang iglesia. Nakikita natin ngayon sa mga talatang ito ang tunay na kalikasan ni Kristo. Siya ay tunay na Diyos at bilang Diyos siya ay may kapamahalaan at otoridad hindi lang sa kalikasan, lalong higit sa ating kaligtasan. At ano yung magiging tugon at hamon sa atin sa umagang ito? Mga kapatid, patuloy na pananampalataya lamang kay Kristo. Sa Kanya lamang, wala nang iba. Nawa ay patuloy na kilusin ng Diyos ang ating puso't isipan sa mga salitang ito na ating napakinggan. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan ng inyong mga salita na aming pinagbulayan ngayon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang Diyos na tumawag sa amin. Hindi kayo nagkamali, Panginoon. Kayo ang Diyos na patuloy na sumasama sa amin ang presensya nyo. Ang pinakamahalaga sa aming buhay. Ang presensya mo ang lumilikha ng kaibahan. Tunay nga po, sa aming sarili wala kaming may pagmamalaki. Kung paano nalalampasan namin ang mga pagsubok, tukso, at anumang bagay na magpapahiwalay sa iyo, sa amin. Kayo po ang Diyos na nag-iingat. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy nawa na makita namin ito. Patuloy kaming dumepende sa iyo. Alisin niyo nga po, Panginoon, ang takot sa aming puso, kundi palitan ng kapayapaan at tunay na kagalakan sa presensya mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang tugon po sa mensahe, tayong lahat po ay tumayo at sama-sama po nating awitin ang ating response song. Ako'y lalapit luluhod sa iyong trono. Ang pinakatatago ko ay hayag sa'yo. Walang nalilingid pagkat iyong nalalaman. Sa'yo lamang ibibigay ang aking buhay. Buong puso ko, ikaw
akin ay iyong gamitin, sa'yo lang maglilingkod ng buong puso, sa'yo lang maglilingkod ng buong puso. Ito ang aral na tinatanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalaga ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Makakaupo na po tayo. Muli kagalakan po na kayo ay makabahagi sa ating salo-salo sa umagang ito. Maliwanag po ang kanyang mga salita. Ito'y ginagawa natin upang alalahanin ang dakilang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Matapos siyang mamatay, siya ay muling nabuhay. Sinelyuhan niya ang ating kaligtasan. At tayo ngayon ay nagdiriwang at masayang isinasagawa ito. Hindi po ito malungkot na bahagi ng pagsamba. Ito ay pagdiriwang. Ito ay pag-alaala sa kabutihan at pag-ibig sa atin ng Diyos. Ngunit meron lamang po akong mga paalala, at marahil ay inyo na rin sa ulo sa mga palaging nakakasama dito, At lalo na po itong kapahayagan ito ay para sa aming mga bisita ngayon, Ang gawain pong ito ay banal at isinasagawa po nating banal. Kaya nililinaw po natin sa bawat isa na ang pagkikibahagi dito ay hindi basta-basta. Una, maaari pong makibahagi ang taong may pagkaunawa sa kaligtasan. Ginagawa namin ito dahil nandun ang katiyakan namin ng kaligtasan. Tiyak namin kung saan kami pupunta, tiyak namin yung salita ng Diyos, yung mabuting balita. Kung ito po ay hindi nyo nauunawaan, hindi nyo po alam ang daan ng kaligtasan, mangyaring makipag-usap po tayo sa ating mga usher, o rekta na po kayo sa amin, kung nais nyo itong maunawaan. Ibabahagi namin sa inyo ang daan ng kaligtasan o yung mabuting balita na ating pinapahayag. Pangalawa po, hindi po maaaring makibahagi sa gawain na ito bagamat ligtas na, naniniwala na siya'y mananampalataya, ngunit walang membership o hindi kaanib sa isang lokal na iglesia. Lagi po nating sinasabi, walang Kristiyanong ulila. Hindi po kayo lalagong mag-isa. Kailangan natin ng kasama. Hindi po kayo lalago sa virtual. Kung yun lamang po ang ating inaasahan at kung saan-saan tayo nanonood. Maliwanag po yun sa kanyang mga salita sa Biblia. Matapos na makakilala ang isang tao, isinama siya sa iglesia. Pangatlo po, bagamat mananampalataya na at may sinasamahang lokal na iglesia na kung saan siya ilalago, mahalaga din po yung bautismo.
Inuulit-ulit po namin, hindi po ito daan ng kaligtasan. Ito po ay pagsunod sa maliwanag na kalooban ng Diyos. Kung ang bautismo ay binabaliwala natin, hindi natin pinapahalagahan, hindi natin nauunawaan ang kanyang mga salita. Kaya mangyaring palampasin ang mga simbolo kung kayo po ay hindi pa sumusunod sa tubig ng bautismo. Bagamat tayo'y ligtas, tayo'y kaanib sa isang lokal na iglesia at nabautismuhan na. Pastor, pwede na po ba ako? Mga kapatid, gaya ng paalala ng salita ng Diyos, at ngayon sinasabi ko po sa inyo, wala pong nalilingid sa Diyos. Lahat ay kita niya. Makakapagtago man tayo sa ating kapatid, sa ating mga kapamilya, pero sa Diyos ay hindi. Lahat po sa Kanya ay lantad. Alam niya kung tayo ay nagtatampisaw sa kasalanan. Kaya nga po na sinabi ko kanina, sa bungad ng aking pananalita, ang gawain ito'y banal. Hindi po namin ipinagdadamot yung mga simbolong yan ay pangkaraniwang Diyos lamang at tinapay. Pero yung kahalagahan niyan, yung simbolo niyan, kung bakit namin ito sinasagawa. Kaya ginagawa po natin ito ng may paggalang at may kabanalan. Ito'y bahagi pa rin ng pagsamba. Kaya patuloy naming dalangin na kumilos ang banal na Espiritu sa ating mga puso, makita na hindi nakalulugod sa Kanya ang kasalanan. Hindi biro, hindi joke ang kasalanan nating ginagawa. Karumal-dumal, yun po yung term sa Tagalog. Karumal-dumal ang kasalanan kung ito ay ating ginagawa. Sisimba tayo ngayon, sa linggo, ulit-ulitin natin yung gusto nating gawin, hindi tayo nagsisisi, tapos tayo makikibahagi dito, nagkakasala po tayo. Kaya sa pagkakataong ito, tayo po'y manalangin. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Pagsisinan ang ating mga kasalanan. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y dumudulog. Tunay nga pong lantad. Sa inyong harapan, wala kaming may tatago ang laman ng aming puso't isipan. Lantad sa inyo, anuman ang aming ginagawang kasalanan. Wala kaming may tatago. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na ito'y pagsisinaan, talikdan. Patuloy nawa naming maunawaan ang mabuting balita na aming tinanggap. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na magpakumbaba sa inyong harapan. Magsisi sa aming mga kasalanan at kami sumunod sa inyong banal na kalooban. Dalangin po namin na kami ay makabahagi. Sa pakikibahagi namin nandoon, malugod ka sa aming pakikibahaging ito. Maraming salamat nga po sa biyayang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang paghahanda, awitin po natin, It is Good to Remember. It is good to remember the goodness of God.
kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Awitin po natin ang kamangha-mangha habang ibinabahagi ang mga simbolo. Ako'y manghang, siyang sa langit ay lumikha, kung saan lahat ay kanyang winika, ay bababa, aako ng kamatayan, bayad sa sala ng kanyang bayan. Mamanghang pag-ibig na umabot, kamangha-manghang biyaya sa krus, pag-ibig na kay Kristo nagpapalaya, pag-ibig ng Diyos kamangha-mangha. Ako'y manghang, Diyos na kataas-taasan, ay umibig sa makasalanan. Naririto, pag-ibig ng Diyos na lubos, pagmasdan kay Hesu Kristo sa krus. Kamangha-manghang pag-ibig na umabot, kamangha-manghang biyaya sa krus, pag-ibig na kay Kristo nagpapalaya, pag-ibig ng Diyos kamangha-mangha. Magsitayo po tayo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Gayon din naman dinampot niya ang saro. Pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Inumin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa paggunita po namin ito sa biyaya naming tinanggap, Panginoon. Tunay nga po, napakadakila ng pag-ibig mo sa amin. Nawa po patuloy itong manariwa sa aming puso't isipan at mabuhay kami ayon sa inyong kalooban, sa inyong kabanalan, Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Ang Diyos ay purihin, ang Diyos ay purihin, tunay na dakila ang kanyang
tayo. Aming Diyos Ama na siyang pumili. Panginoon, aming Diyos, salamat po, aming Ama. Kayo na tumawag, humirang sa amin, naglapit kay Jesus. Aming Panginoong Jesus, ikalawang persona, kayo na gumawa ng kaligtasan, tumubo sa amin, tiniyak ang aming kaligtasan. Maraming salamat Diyos, Espiritu Santo na siyang pumapatnubay at patuloy na nagpapabanal sa amin. Tunay nga po, kayo ang Diyos na hindi nagbabago, kumikilos sa aming mga buhay upang manatili at magtagumpay. Ang lahat ng papuri, pagsamba sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos sa may papurihan at ang Espiritong Banal ng mga taong kilala at ng buong Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Manatili po tayong nakaupo para po sa mga announcio. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Salamat po sa mensahe hatid po ng ating Pastor Raymar. Para naman po sa mga nagpapatuloy ng gawain ng ating komunidad, Praying as One, Monday to Friday, 6:30 a.m. Saturday po, kontak po natin si Kuya Carlo, 6 a.m. at Saturday OFW, 8 a.m. CE virtual class po, tuwing Tuesday po ito, 7 to 8:30 p.m. Day of prayer and fasting kick-off, Wednesday, 8 a.m. Day of prayer and fasting, engaging accountability, Wednesday din po ito, 12 p.m. At yung day of prayer and fasting and session, Wednesday din po, 3 p.m. Praying as One, Wednesday, 7 to 7:15 p.m. online po ito. At yung ating pong Hope Meeting, every other Thursday, 7 to 8 p.m. At yung family life po natin, wala po muna, pansamantala. Jail Ministry po natin, every other Saturday, 2:30 p.m. At yung SBC and Sambahayan at ang Better Together, Partners in Prayer, ito po ay as schedule. At ang mga importante pong mga anunsyo po sa ating komunidad, ngayon po, mid-year report after po ng worship service, pero may konting break po para po sa ihahanda na may pakain din po ang ating community. At inaanyayahan din po ang bawat isa na dumalo para updated din po kayo sa ating mga report ng bawat cluster. USBCCI class din po, meron po tayong virtual class po mamaya 1 p.m. At yung Lamp Battalion Formation, July 11, Seniors Fellowship, July 26 po. At yung Rohi Lamp and Family Day, November 20 to 21, 2026, ipinapaalala po sa mga magulang na mag-confirm until July 11 para po sa paghahanda ng reservation sa sasakyan at accommodation. At yung Singing Worthy of the King po natin with Brother Jesril Madsa, ito po ay sa July 25, 2026. Inaanyayahan po ang bawat isa, 8 a.m. to 3 p.m. Saturday po ito, dito po sa ating C4 Hope Center. Pre-registration po ang is-a-must. At yung buklod po natin, mamaya, buklod volleyball, may practice game po tayo sa BBCF, 2 p.m. po ito onwards. At
meron po tayong mga bisita. Pag natawag po kayo, inaanyayahan ko po na tumayo upang makilala po ng ating komunidad. Si Kiana Catherine Luvidicos at si Alaing Luvidicos. Invited po sila ni Daddy Rex po. At si Zacarias Seth Flores, invited po ng Medrano family. JD Burgos, Norillo Junior Burgos at si Camille. Invited din po ng Medrano family. Maraming salamat po sa bawat isa. Nakalimutan nating i-welcome, syempre. Kasama din natin yung pastor ni Lakiana, no? Si Pastor Diego Marasigan. Pastor. Para po doon sa mga hindi nakakalam, si Pastor Diego, yung atin pong ipinanalangin at natulungan din po natin siya nung siya po ay magkaroon ng aksidente, no? Nahulog mula sa bubong. Kaya hindi naaakyat si Pastor sa bubong. Ano po? Batiin po ninyo si Pastor mamaya pag naka-break tayo. Mahiyain po si Pastor Diego, pero mabait po yan. Kasamahan namin sa Bible School. Okay, bago po tayo umawit, salamat sa Panginoon sa kapahayagan ng kanyang mga salita. Pastor Raymar, maraming salamat. Ilan lang pong mga announcements. Una, meron pong mga nagnanais na magpabautismo. Matapos po yung naging pagbabautismo nung nakaraan sa ating kapatid na Robena. Kayo po ay, kung nagnanais magpabautismo, makipag-ugnayan lamang po sa amin sa elders. Ano po? At mag-schedule po tayo ng baptism seminar. At ganoon din naman po ang mga paghahanda para dito. Pangalawa, mamaya po sa atin pong nakahanda na mid-year report, napakahalaga na ito po ay daluhan ng bawat opisyal na kaanib. Tayo po ay nasa isa pong church government na kung tawagin po ay congregational. Ibig pong sabihin, ang pamamahala po talaga, una ay Panginoon, at ang sunod po na pinaka-otoridad ay yun pong pagpapasya ng buong kongregasyon dahil tayo po ay accountable sa isa't isa. At ito po ay sa makabiblia na pamumuno ng mga elders at saka po ng deacons. Kaya mahalaga po na inyong nalalaman ang mga naging kaganapan, gastusin at dito pong mga nakakaraang buwan, Enero hanggang Hunyo. At kung ano po yung mga ilalatag pa na gawain para sa susunod na mga buwan ng mga taon po na ito. Ganon din naman, pagkakataon din po ito mamaya upang linawin anuman pong issue na may kinalaman sa ating iglesia. Tinataya po na ang ating pagpupulong mamaya ay mga 1 oras. Ano po, kagaya din na para po tayong nagsagawa ng Bible class. Huli pong announcement, hindi na po natin kinakailangang pumunta sa EDSA o sa Quirino Grandstand at mag-cause tayo ng traffic. Pero napakahalaga po na tayo po ay laging nananalangin para sa ating bansa. Tayo po ay nasa isang napakalaking hamon na kapanahunan na kung saan tayo po ay bigo sa liderato ng atin pong mga pamahalaan. Hindi po sa iisang tao lamang, kundi talagang sa bawat aspeto. Kahit pa po sa aspetong pangrelihiyon, tayo po ay bigo sa marami. Pero kagaya po ng naging mensahe kanina, merong hindi bumibigo sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasama natin siya, ang kanyang salita, ang ating pamantayan. Kailangan lamang po magpatuloy po tayo sa isang intentional na pananalangin. At sabi ko nga po, hindi natin kinakailangan pumunta sa Quirino Grandstand o sa EDSA kasi tayo po ay palaging nananalangin. Every day we pray for our nation at maging sa Day of Prayer and Fasting every Wednesday, kasama po ang pananalangin para sa atin pong pamahalaan. At dalangin po natin, tayo rin ay maging mapanalanginin kasama ang atin pong pamilya dahil napakalaki pong kinalaman ng pamumuno sa bansa para sa bukas ng atin pong mga anak at ng atin pong mga apo. Huwag nating kakalimutan, tungkulin po natin ito,
malinaw na iniutos ng salita ng Diyos ang ipanalangin natin ng atin pong bansa. Ganon din po naman, meron po tayong napakalaking responsibilidad na makialam sa pamumuno ng ating bansa. Kaya nga po tayo ay bumoboto at tayo rin po ay nagpapahayag ng ating pananaw. At ang pulpito po na ito ay ginagamit po natin hindi para magtaas ng kung sino-sinong tao na kadalasan tayo po ay binibigo. Hindi natin alam ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga damdamin. Pero itinataas ng pulpitong ito, tanging ang ating Panginoong Diyos na soberano, siya po ang pag-asa ng ating pong bansa. At patuloy na magkaisa po tayo, panalangin po natin mula sa Presidente hanggang sa pinakamababang antas ng pamumuno sa atin po mga barangay. Yun lamang po at maraming salamat sa bawat isa. Magkakaroon po tayo ng 15 minutes, 8:30 po ang oras. So 8:45 magpapasimula po ang media report ng ating pamunuan. Salamat po sa bawat isa. Okay po. Tayong lahat po ay tumayo at sa muli at tayo po ay sama-samang umawit. Awitin po natin yung ating victory song. Sarap mabuhay kung ika'y kapiling. Hindi pagpapalit ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon'y nasasabi ko na pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Pinagpala ako. Pinagpala ako. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon.